Mga master, okay lang bang? Huwag niyong skip ang mga ads sa aking mga video kung okay lang mga master. Salamat sa solid na suporta po. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Shoutout kay Robert Tolentino, shoutout kay Natsu Place. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Karamihan sa mga high-level practitioner ay kabilang sa Liberal Arts Academy kaysa sa Martial Arts Academy, kaya walang espesyal na pangangailangan na makitungo sa mga espesyal na sugo. Dati, dahil sa utos, lahat ay kailangang sumunod, nang maglaon, dahil nagkaroon nga ng kaguluhan sa nayon, lahat ay nakinig ding mabuti sa kanyang mga salita. Gayunpaman, ang lahat ay may antas, lalo na pagkatapos na ang antas na ito ay seryosong lumampas sa pagpapaubaya ng lahat. Ang unang hindi kasiyahan at paghamak na ito ay ganap na sumabog. Kung wala pa si Heifeng dito, natatakot ako na ang mga matataas na antas na magsasaka na ito ay nagsimula ng direktang gumamit ng marahas na paraan para labanan ang sagong nakasuot ng puti. Ito ay isang malubhang pagkakamali na ginawa mismo ng puting sugo. Hindi niya dapat pinapansin ang kapitan ng gwardya sa oras na ito, dahil lahat ng nasa mod ay tuluyan ng tinalikuran ang ideya ng counterattack dahil mismo sa counterattack ng kapitan ng guard. Dahil bigla nilang nadiskubre na sa bandang huli, hindi lang sila nasiyahan sa espesyal na sagong nakaputi, kundi maging ang kanyang mga kasamahan ay hindi nasiyahan sa kanya. Ang invisibility na ito ay nagbigay sa kanila ng tiwala. Kasabay nito, may isa pang tila walang kahulugan na kalasag ng enerhiya ng suporta na lubos na nagpasiklab sa kanilang lahat. Malamig ang mukha ng sagong nakasuot ng puti at tinitigan ang lahat ng matataas na antas na practitioner. Gusto niyang patayin silang lahat ngayon, ngunit alam niya na hindi niya kayang patayin ang mga ito. Hindi sinisisi ni Fa Xiang ang lahat, at sa kritikal na sandaling ito, hindi niya magagawa, ang susi ay hindi siya qualified. Ang itim na hangin ay nagmamadaling tumayo at sumigaw ng galit, "Shut up, shut the fuck up." Kung tutuusin, si Heifeng ang direktang superior ng grupong ito ng mga tao. Sa pagsasalita pa lang niya, marami sa mga lumalaban ang biglang nanlumo, although wala ni isa sa kanila ang umupo, at least wala silang sinabi. Gayunpaman, alam na alam din ng itim na hangin na hindi niya masyadong mapintasan ang kanyang mga nasasakupan. Sa dinami-dami ng mga taong may opinyon, paano niya ito masasabi? The more he goes on, mas magiging magulo ang team, at kahit ang direct superior niya ay hindi magugustuhan ng oras. Dapat niyang ingatan ang damdamin ng bawat isa. Alam kong naghihirap ka, at alam na alam ko rin na lahat tayo ay pagod na pisikal at mental sa patuloy na mga laban, gayunpaman, hindi mo masisisi ng buo ang puting sugo. Isinasaalang-alang din niya ang kaligtasan nating lahat. Pagkasabi nito, sinulyapan ni Heifeng ang espesyal na sugo na nakaputi, at pagkatapos ay sinabi, siguro dahil ang espesyal na sugo na nakaputi ay labis na nag-aalala, kaya pakiramdam ng lahat ay marami siyang ginawang walang kwentang gawain, ang sama ng loob mo ay normal. Gawin natin ito, pinapayagan ko kayong lahat na alisin ang kalasag ng enerhiya, umupo na ang lahat at magpahinga. Nang matapos magsalita si Heifeng, medyo gumanda ang mood ng lahat, ang sagong nakaputi ay tumingin kay Heifeng na may pag-aalala, ngunit nang sinubukan niyang sabihin ang isang bagay, hinarang siya ni Heifeng. Mahinang sinabi ni Heifeng, "Kuya, tama na ang maging seryoso sa paggawa ng mga bagay, ngunit hindi mo magagawa ang mga bagay hanggang sa kamatayan, gusto mo ba talagang iparamdam sa lahat na hindi ka tugma sa iyo? Gusto kong tanungin ka, paano mo gagawin ang mga bagay sa oras na iyon?" Panipi, total, ang espesyal na sugo na puti ay pinamamahalaan lamang ang isang bahagi ng mga piling tao. Kapag ang bilang ng mga tao ay medyo maliit, ang kanyang espesyal na paraan ng pagsasanay ay talagang angkop para sa isang maliit na koponan na may medyo nakahanay na mga tao. Gayunpaman, kapag mayroong isang malaking koponan na may maraming tao, ang pamamaraang ito ay katumbas ng isang bambang oras, maliban kung
mayroon kang ganap na kapangyarihan upang ganap na kumbansihin sila. Ngunit malinaw naman, hindi ito magagawa ng puting sugo. Ito ay tiyak na dahil dito na ang lahat sa wakas ay nag-backfire. Inis na inis ang Special Envoy in White, sa pagkakataong ito ay ayaw na niyang mangyari pa ang mga aksidente, pero naiintindihan niya rin na wala na siyang masasabi pa. Siyempre kung sasabihin mo walang makikinig. Kaya, bukod sa tumanggaw-tango siya, parang wala siyang magawa. Tinapik ni Heifeng ang balikat ng sagong may puting damit, na nagpapahiwatig na hindi niya kailangang gawin ito, ilang bagay ay laging nangangailangan ng karanasan. Malamig na ngumiti ang kapitan ng Imperial Guard na para bang nanonood ng magandang palabas. Maya-maya, lahat ng energy shield ay naalis, ngunit ang hindi nila alam ay may taong naghihintay sa kanila sa sandaling ito. Oo, may tao. In a sense, dapat wala ng ibang tao dito bukod sa kanila, pero, umiiral na naman. Ito ay isang halimaw. Dragon din yan. Kahit Han Sanchen. Sa kalangitan, pagkatapos ng ilang oras na pagkalat at pagsasanib, ang halimaw sa oras na ito ay dahan-daang isinama ang kapangyarihang naipon ng Magic Dragon sa sarili nito. Paano nagmula ang ulan ng dugo? Dugo lang sa katawan ni Han Sanchen ang pinaghihiwalay. Ang dugo mismo ni Han Sanchen ay lubhang kinakaing unti-unti, kung ito ay ang orihinal na dugo, ang isang patak ay maaaring tumagos sa karamihan ng mga bagay, bagamat ito ay nahati sa napakaraming tubig ulan, ang kaagnasan nito ay naging daan-daang libo o kahit milyon-milyong beses na mas mahina. Gayunpaman, ang kaagnasan nito ay umiiral pa rin, ang mga taong may mataas na cultivation ay maaaring labanan ito, ngunit para sa mga taong may mababang cultivation, ito ay isang bangungot pa rin. Alam ko na ang mga pagulan ng dugo na ito ay hindi magdudulot ng malaking pinsala sa iyong mga piling tao, ngunit sapat na ito upang harapin kayong mga mas mababang uri at lumikha ng sapat na takot. Sa ilalim ng gulat, maraming bagay ang nagiging mas madaling hawakan. Ang mga tao ay napakatalino na mga surot, ngunit kung minsan sila ay nagiging mayabang, makasarili dahil sa kanilang katalinuhan, kung ang lahat ay makakakuha ng kapakanan, kung gayon ang mundo ay natural na magiging mapayapa, gayunpaman, kung ang mundo ay hindi payapa, ang lahat ay iba. Ang mga surot ay magkakaroon ng panloob na alitan, magiging kainahinala sa isa't isa, at magkakaroon ng mga salungatan para sa interes ng bawat isa. At maaari kong samantalahin ang pagkakataong ito para magamit ng mabuti ang aking sarili. Kung conscious si Han Sanchen sa mga oras na ito, nagulat na sana siya, tsaka kailan pa gumamit ng ganyang utak ang halimaw. Halos wala na. I don't know if it's because I've occupied this guy Han Sanqian's body for too long, but I started to be unti-unting influenced by this guy's thinking, and actually used strategies in the battle. Natatawa ang halimaw sa sarili. Totoo talaga ito, sa personalidad ng halimaw, ang mga problemang kayang lutisin ng puwersa ay hindi kayang lutisin ng utak. Gayunpaman, hindi ito nangangahulugan na ang halimaw ay walang utak, hindi lamang siya nag-abala na gawin ito. Ngunit ngayon, kapag ang halimaw ay handang gamitin ang kanyang utak, ang lahat ay nagiging iba, pinaparamdam pa nito sa mga tao na sobrang nakakatakot ang lalaking ito kapag ginagamit niya ang kanyang utak. Siya ay may ilang mga utak, syempre, ngunit ang pinakamahalagang bagay ay ang napakalawak na karanasan ng taong ito. Siya ay nabuhay para sa kung sino ang nakakaalam kung ilang taon, at maaaring walang gaanong karanasan sa ibang mga bagay. Ngunit pagdating sa pakikipaglaban, malamang na walang maraming tao sa mundo na mas marunong lumaban kaysa sa kanya. Sa makatuwid, sa kritikal na sandaling ito, bigla niyang natanggap ang ulan ng dugo. Siyempre, kung nandito si Han Sanchen, gagawin niya ang parehong bagay. Alam nilang lahat na ang kasalukuyang pag-ulan ng dugo ay hindi maaaring maging sanhi ng labis na pinsala sa kalaban, lalo na pagkatapos na ang kalaban ay makahanap ng isang ganap na ligtas na lugar tulad ng cellar. Anuman ang iyong gawin, ang sitwasyon na maaaring napalampas ng iba ay hindi na mauulit, at hindi na magkakaroon ng anumang aksidente, natural, hindi magkakaroon ng masyadong maraming gulat, at hindi magkakaroon ng masyadong maraming masaktan. Sa makatuwid, sa halip na malaman na walang mga resulta, mas mahusay na baguhin ang diskarte ng maaga. Nakolekta niya ang tubig ulan, at ngayon ay walang panlabas na banta sa hukbo sa ilalim ng lupa. Kung walang panlabas na banta, lahat ay magkukulang sa direksyon ng pagkakaisa at pagkakaisa. Sa oras na ito,
Kapag ang matagal ng mga hinaing ay nakatagpo ng isang tiyak na breaking point, sila ay ganap na mag-aapoy. Obviously, nasa loob ng plano ng halimaw ang lahat, bagamat ang grupo ng mga tao sa lupa ay hindi exaggerated tulad ng pagbagsak, at least sila ay may sama ng loob sa isa't isa. Pagkatapos, ang pinakakritikal na bahagi ay nananatili. Iyon ay ang pagpahid ng asin sa sugat, upang gawing ganap na bukas ang sugat sa pagkakaisa ng grupong ito ng mga tao, at gawing ganap na magulo ang grupong ito ng mga tao. Siyempre, iisa lang ang layunin sa likod ng lahat ng ito, at iyon ay ang samantalahin ang pagkakataong ito na gumamit ng pinakamaliit na puwersa para lansagin ang pinakamalaking depensa ng kalaban. Tawag. Biglang, habang ang lahat sa lupa ay nagpapahinga, isang napakalaking ulan ng dugo ang biglang bumagsak na parang malakas na pagbuhos. Matapos ipunan ng halimaw ang ulan, sadyang iniipon nito ang dugong ulan, naghihintay na tuluyan itong sumabog sa sandaling ito. Maliban sa espesyal na sugo na puti, walang sino man sa lupa ang aktwal na gumawa ng anumang pagtatanggol, pagharap sa biglaang malakas na ulan, tulala silang lahat. Wow! Ang bagyong ito ay mas marahas pa kaysa sa naunang ulan, kaya halos lahat ng naruroon ay walang oras na mag-react. Maging ang espesyal na sugo na nakaputi, na kanina pa nag-aalala, ay hindi na nakayanan ang biglang pagbuhos ng malakas na ulan, at ang hindi mabilang na mga patak ng ulan ay direktang tumama sa kanya. Hindi niya namamalayan na napasigaw siya sa sakit, at sa sumunod na segundo, nanlaki ang kanyang mga mata. Itong ulan ng dugo ay mas marahas kaysa dati. Oo, napakaliit ng saklaw nito, sa katunayan, ito ay pangunahing puro sa lugar sa paligid ng pintuan ng cellar, makikita mo sa mata na walang ulan na pumapatak 12-dosenang metro ang layo. Maniwala ka man o hindi, espesyal na dinala ang ulan dito para sa kanila. Gayunpaman, bagamat maliit ang saklaw ng ulan, ang tindi ng kaagnasan ay biglang tumaas ng hindi mabilang na antas. Ang nakaraang pagulan ng dugo ay nasa yugto pa rin ng madaling pagtutol para sa sagong nakasuot ng puti, kahit matagal hawakan sa kamay ay mabubulok ito hanggang sa masakit, pero matatagalan pa. Pero ngayon iba na talaga, itong mga pagulan ng dugo ay parang pinakulo ang sulfuric acid, agad silang magsisimulang mag-corrode sa sandaling mahawakan nila ang iyong mga kamay, maging sino ka man, kung ano ang antas ng iyong paglilinang, o kung anong katawan ang mayroon ka. Hindi maganda, sumigaw ang sagong nakaputing damit, nagmamadaling aynal-alayan ang kalasag ng enerhiya, at walang malay na gustong sumigaw sa lahat na lumikas, gayunpaman, bago siya makapagsalita, ang eksena sa kanyang harapan ay nagpa-freeze sa kanya sa eksena. Ang isang espesyal na sugo na tulad niya ay hindi komportable sa ganitong uri ng ulan, kaya, malinaw naman, ang mga elite na iyon ay hindi mas mahusay. Bagaman maraming tao ang mabilis na naglagay ng mga kalasag ng enerhiya upang protektahan ang kanilang sarili, hindi may kakaila na ang malalaking bahagi ng pinsala sa kaagnasan ay lumitaw sa kanilang mga katawan. At ang mga ito ay medyo mabilis na tumugon, at ang ilan ay tumutugon ng bahagyang mas mabagal, sa katunayan, walang pagkakataon na lumaban. Sa ilalim ng kinakaing unti-unting pagguho ng ulan ng dugo, sila ay katulad ng mga may mababang paglilinang noon, malubhang nasugatan ang kanilang mga katawan at hindi na sila makatayo. At sa napakaraming dugo at sa dinami-daming tao, sa sandaling mahulog ka, hindi ka nabibigyan ng anumang pagkakataon ng mundo na bumangon muli. Siyempre, upper level pa rin ang mga ito. Ang pinakakaawa-awa ay yaong may mababang cultivation, kapag bumuhos ang malakas na ulan, halos lahat sila ay nalunod na mga daga, ngunit sa katunayan, wala silang kakayahan na labanan ito, kaya maaari lamang silang magdusa na parang nababad sa sulfuric acid, pagkaraan ng ilang saglit na pagpupumiglas at pagtangis, bumagsak siya sa lupa at dahan-daang naging mga buto. Ang itim na hangin ay tuluyan ding natulala sa eksenang nasa harapan niya, biglang dumating ang ulan, at sobrang nakakatakot din. Sa isang iglap lang ay nagkalat na ang lupa ng mga bangkay. Ito, sa sandaling ito, ganap na natarante si Hefeng. Sila ay ganito, at gayon din ang kapitan ng imperial na bantay, buwan ka silang nakatingin sa eksenang nasa harapan nila, at saglit silang nabigla na halos hindi na sila nakaimik. Bagamat may kanlungan sa pintuan na kanilang binabantayan, at ang malakas na ulan ay hindi nagdulot ng anumang agarang pinsala sa kanila, sino ang hindi magugulat na makita ang gayong kahabag-habag na kalagayan sa mundo? Kapitan, anong dapat nating gawin?
Naalala ang eksena kung saan nakaharap niya ang sagong nakasuot ng puti kanina, medyo nataranta ang kapitan ng Imperial Guard. Sa madaling salita, pinapasan din niya ang responsibilidad na pasiglahin ang sitwasyon hanggang sa punto kung saan umunlad ang mga bagay hanggang sa puntong ito. Kung hindi siya nanguna na pumunta sa espesyal na sugo na nakasuot ng matigas na bakal at puting damit, siguro marami pa rin ang magpipilit na gumamit ng mga energy shield. Pagkatapos, sa ilalim ng ganoong kalakas na pag-atake ng ulan, hindi sana ganoon kabigat ang nasawi sa pinangyarihan. Kung matunten ito ng mga nakatataas, siya, ang kapitan ng Imperial Guard, ay tiyak na nagawa ito. Sa pag-iisip nito, biglang nataranta ang kapitan ng Imperial Guard. Ang tanging paraan upang maiwasang malantad ang bagay ay ang pagsusumikap sa kanyang makakaya upang payapain ang puso ng sagong nakasuot ng puti. Espesyal na sugo, bilasan mo, ilabas mo ang mga tao. Ang kapitan ng Imperial na Gwardya ay agarang sumigaw patungo sa nakasuot ng puting espesyal na sugo at itim na hangin sa ulan. Matapos sigawan ng kapitan ng Imperial Guard, biglang nagising ang itim na hangin at ang espesyal na sagong nakaputi. Lumayo, umatras. Lahat ay umatras sa pintuan ng cellar. Galit na umuungal ang sagong nakasuot ng puti. Matapos marinig ang utos, maraming nagpanik na tao ang biglang may direksyon at isa-isang tumakbo patungo sa pinto ng mabilis. Pero obviously, mas marami ang hindi na makakabalik ngayon. Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel na talagang inaabangan nyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita-kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon po ay magpapaalam po muna tayo. Bali mga masters, bye-bye!